Sa isang malamig na gabi ng Nobyembre, habang karamihan sa mga pamilya ay nagtitipon sa paligid ng mainit na hapagkainan, dalawang munting anino ang nakaupo, magkayakap sa isang bangko sa parke. Si Emma, 10 taong gulang, mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang nakababatang kapatid na si Noah, 7 taong gulang, na ang mga luha ay natuyo na at naiwan bilang tahimik na bakas sa kanyang pisngi. Dalawang maliliit na maleta ang nakalagay sa tabi nila, lahat ng pag-aari nila sa mundo. 4 na oras lang ang nakalipas, ginawa ng kanilang ina ang hindi maisip. Pinag-impake niya ang kanilang gamit, tinawag sila sa sala, at binigkas ang mga salitang bumasag sa kanilang mundo. Kailangan ninyong umalis. Sa bago kong buhay, wala kayong lugar. Pagkatapos, isang lalaking halos hindi nila kilala ang naghatid sa kanila at iniwan sa parke. Bulong ni Emma sa kanyang kapatid, nanginginig ang labi, na pinili ng kanilang ina ang lalaki kaysa sa kanila. Sinubukan niyang maging matatag, dahil siya ang nakatatandang kapatid, pero sa loob-loob niya, ang puso niya ay nadurog sa libo-libong piraso. Sino, inosente, nagtanong kung sakaling bumalik sila at humingi ng tawad, baka magbago ang isip ng kanilang ina. 2 taon na mula nang pumanaw ang kanilang ama dahil sa cancer. Mahirap pero magkasama sila. May ina sila o akala nila. 6 na buwan ang nakalipas, dumating si Derek. Makinis magsalita, magara, laging may mamahaling pabango at magarang kotse. Binuhusan niya ng regalo ang kanilang ina, dinala sa mamahaling kainan, at araw-araw, unti-unting nawala ang tingin ng ina sa kanyang mga anak. Habang bumababa ang dilim sa parke, huminto ang isang makintab na itim na kotse. Bumaba ang isang lalaking nakamamahaling suit, si Marcus Wellington, isang self-made na milyonaryo, pilantropo, na hindi nakalimot kung saan siya nagsimula. Lumapit siya sa mga bata, may pag-aalala sa tinig, at sinabing hindi ligtas na mag-isa sa gabi. Tumingala si Emma, namumula ang mga mata, at mariing sinabi na iwan na lang sila. Pero hindi magawa ni Marcos. Ipinilit niyang bigyan sila ng mainit na inumin at alamin kung saan sila dapat naroroon. Sa isang coffee shop, habang si Noah ay halos hindi man lang nakatikim ng tsokolate, bumuhos ang kwento. Ikinuwento ni Emma kung paano nakilala ng kanilang ina si Derek. Sa simula, mabait, nagdala ng pizza, naglaro ng video games kasama si Noah. Pero kalaunan, nagsimula siyang magsabi ng masasakit na bagay. Dagdag ni Noah, sinasabi ni Derek na sila ay pabigat, na karapat-dapat ang kanilang ina sa masayang buhay, hindi nakatali sa mga anak. Nanigas ang panga ni Marcos, ngunit nanatiling kalmado. Nang marinig niyang pinili ng ina si Derek, tumayo siya, buo ang pasya. Dinala niya ang mga bata sa kanilang bahay. Nang bumukas ang pinto, namutla si Linda, ang ina. Lumitaw si Derek sa likod, mahigpit ang braso sa kanyang bewang. Nagpaliwanag si Linda, nanginginig, na sinabi niyang dinala sila ni Derek sa ligtas na lugar, marahil isang shelter. Malamig ang tinig ni Marcos nang ulitin, shelter. Iniwan mo ang mga anak mo sa shelter. Nagpakilala si Marcos, mariing sinabi na natagpuan niya ang mga bata, iniwan sa parke, giniginaw, takot, at wasak ang puso. Si Derek, mapangahas, iginiit na pinili ni Linda ang kaligayahan niya. Matatag ang mga bata. Kakayanin nila, sabi niya. Hiniling ni Marcos na makausap si Linda ng sarilinan. Diretso niyang sinabi, si Derek ay hindi kailanman magiging tapat. Ginagamit lang siya. Depensiba si Linda, pero mariing sagot ni Marcos, kilala niya ang ganitong uri ng lalaki. Mga lalaking sinasamantala ang mahihinang babae. Tinanong niya kung iniwan ng yumaong asawa ni Linda ang insurance, bahay o ipon. Ang katahimikan ni Linda ay sapat na sagot. Ipinaliwanag ni Marcos na ubusin ni Derek ang lahat, at kapag wala nang natira, iiwan siya. At sino ang mananatili? Ang kanyang mga anak, dugo niya, pamilya niya. Sila lang ang magmamahal ng walang kondisyon. Lumapit si Emma, nanginginig ang tinig, at nagmakaawa, Mama, huwag mo itong gawin. Miss ka na namin. Mahal ka namin. Sa isang saglit, dumaan ang pag-aalinlangan sa mukha ni Linda. Ngunit agad itong nabura nang tawagin siya ni Derek mula sa loob, tinatawag siyang baby, at sinasabing huwag makinig sa iba. At doon tuluyang nabasag ang sandali. Pinatigas ni Linda ang kanyang ekspresyon at mariing sinabi na nakapagdesisyon na siya. Si Derek ang kanyang kinabukasan. Pasensya na, pero kailangan na raw magpatuloy ang mga bata.
Maiintindihan nila kapag tumanda na sila. Tahimik ngunit tiyak na sinabi ni Marcos na pagsisisihan niya ito. Tandaan mo ang mga salita ko. Darating ang araw na hahanapin mo sila. Sana lang hindi pa huli. Tumalikod si Linda at pumasok sa bahay. Nakasara ang pinto at doon tuluyang naunawaan nina Emma at Noo na wala na talaga ang kanilang ina. Hindi iniwan ni Marcos ang mga bata. Hindi niya kaya. Inayos niya na manatili sila sa isang mapagmahal na foster family habang sinimulan ang proseso ng pag-ampon. Lingguhan siyang bumibisita, naging gabay, naging parang ama. Unti-unti niyang nasilayan ang kanilang paghilom. Ngunit patuloy din niyang minatyagan si Linda at nakita niyang tama ang lahat ng kanyang babala. Sa loob ng 3 buwan, nakumbinsi ni Derek si Linda na isama ang pangalan niya sa mga bank account para raw mas madali. Pinapautang niya si Linda laban sa bahay para sa kanilang inegosyo. Pinabili siya ng bagong kotse, mamahaling damit, alahas. Lahat para magmukhang matagumpay at makaakit ng investors. At si Linda, desperadong maramdaman muli ang pagiging bata at kanais-nais, pumayag sa lahat. Hanggang sa isang maulang Martes ng umaga, 6 na buwan matapos niyang iwan ang mga anak, nagising si Linda sa isang bahay na walang laman. Nawala si Derek. Nawala rin ang pera. Lahat. Ubos ang bank account. Ang bahay, lubog sa utang. Ang mga alahas, ang koleksyon ng relo ng yumaong asawa, ang ipon, lahat naglaho. Bumagsak si Linda. Lahat ng babala ni Marcos nagkatotoo. Ipinagpalit niya ang kanyang mga anak sa isang manloloko na iniwan siyang walang-wala. Nakaupo siya sa bahay na puno ng overdue bills at foreclosure notices, at doon niya tuluyang nakita ang katotohanan. Sinira niya ang tanging tunay na pagmamahal na mayroon siya. Para saan? Para sa ilang buwan kasama ang lalaking tiningnan lang siya bilang bank account. Nanginginig ang mga kamay, naghanap siya online, nahanap ang opisina ni Marcos at tumawag. Basag ang tinig, desperado, ipinakilala ang sarili bilang ina nina Emma at Noo. Nakiusap siyang makita sila. Alam niyang hindi siya karapat-dapat, pero nagmakaawa. Matagal na katahimikan. Sinabi ni Marcos na maayos ang mga bata, gumagaling. Tinanong niya kung tumatawag ba si Linda dahil miss niya ang mga anak o dahil iniwan siya ni Derek na walang-wala. Tumama ang tanong na parang sampal pero makatarungan. Umiyak si Linda, inamin na pareho. Isa siyang hangal. Tama si Marcos sa lahat. Sinira niya ang pamilya para sa lalaking hindi siya minahal. Ginawa mo, blunt na sagot ni Marcos. At sa kanya tinanong ang tunay na tanong, ano ang gagawin mo ngayon? 2 linggo ang lumipas, sa isang silid para sa supervised visitation, nakaupo sina Emma at Noo, kinakabahan. Sinabihan silang gusto silang makita ng ina. Pumayag sila, pero mabigat ang loob. Pumasok si Linda. Iba na ang anyo, mapagpakumbaba, wasak, ngunit totoo. Walang makeup, walang magarang damit. Isang ina na nawala ang lahat. Nanginginig ang tinig, sinabi niyang hindi niya inaasahan ang kanilang pagpapatawad. Hindi man lang siya karapat-dapat na makasama sila, pero kailangan niyang sabihin ang isang bagay. Lumuhod siya sa kanilang eye level. Inamin niyang tama sila. Tama si Marcos. Isa siyang hangal. Pinili niya ang isang estranghero kaysa sa sariling mga anak. Pinaniwala niya ang sarili na karapat-dapat siya sa kaligayahan, pero ang tunay na kaligayahan ay nasa harap niya na noon pa. Sila. Lagi silang sila. Mabigat ang tanong ni Emma, iniwan ka ba ni Derek? Tumango si Linda, bumagsak ang luha at inamin. Yumakap siya. Mahinang bulong ni Emma, huwag mo kaming iiwan ulit. Mahigpit silang niyakap ni Linda at nangakong hindi na.